Alas 3 ng madaling araw, tulog na ang silang baybayin ng Amerika. 8 milyong tao sa New York City. Nasa kama na sila, nasa loob ng apartment, sa mga ospital, sa mga kainan na bukas hanggang sa madaling araw na walang kaalam-alam sa mga mangyayari. Sa ganap na 2:59 AM Eastern Standard Time, sa Shahed Missile Test Complex sa Sien Province, Iran, dahang-dahang bumukas ang takip ng isang missile silo. Ang umangat mula sa lupa ay isang ballistic missile na tinatayang may dalang warhead na may lakas na 150 hanggang 250 kilotons. Sa loob ng 4 seconds na paglipad nito, gamit ang trajectory analysis, natukoy na ang target, ang isla ng Manhattan. Sa bilis ng Mach 23, humigit kumulang 17,000 miles bawat oras, mararating nito ang target sa loob ng 28 minutes. 28 minuto, hindi sapat para mailikas ang isang lungsod na mayroong 8 milyong katao. Subalit sapat na kung gagana ang lahat para magawa ng Estados Unidos ang isang bagay na walang ibang bansa sa mundo ang kayang gawin. Ngayon, ano nga ba ang mangyayari kung gumamit ang Iran ng nuclear bomb at inatake nito ang Amerika? Iyan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Humigit kumulang 22,000 miles sa itaas ng Ecuador, pinapatakbo ng United States Space Force ang Space-Based Infrared System o SBIRS. Ang mga satellite na ito ay hindi nakatingin sa kalangitan, nakatutok sila sa lupa. Bawat pulgada nito, walang tigilan naghahanap ng isang bagay at ito ang init. Partikular ang infrared signature ng pagliyab ng solid o liquid fuel ng isang ballistic missile. Sa ganap na 2:59, 14 seconds AM, na-detect ng SBIRS ang thermal bloom mula sa pag-launch ng Iran sa loob ng wala pang 2 segundo. Sa loob ng mas mababa pa sa 1 segundo, naipadala ang datos sa Peterson Space Force Base sa Colorado at sa unang 60 segundo ng paglipad, nakakumpirma na ang trajectory ng missile. Hindi ito test, hindi ito satellite launch. Malinaw ang direction, ang tinatawag na kill chain, ang sunod-sunod na desisyong ginagawa ng tao at automated system mula sa detection hanggang destruction ay agad na inuumpisan. Sa Fort Greely, Alaska, 4,000 milya ang layo mula sa New York. Dito matatagpuan ang pinakasophisticadong missile defense system na nagawa ng tao. Ang ground-based mid-course defense system ay sadyang dinisenyo para sa ganitong eksaktong sitwasyon. Isang intercontinental ballistic missile sa mid-course space nito, lumilipad sa exosphere, nasa tuktok ng parabolic arc nito sa ibabaw ng atmosfera, sa malamig at tahimik na kalawakan na halos wala ng hangin. Ang interceptor na inilulunsad ay walang dalang warhead, walang pampasabog at walang blast radius. Sa dulo nito ay isang aparatong halos kasing laki at kasing bigat ng isang washing machine. At ito ang Exo-Atmospheric Kill Vehicle o EKV. Hindi ito sumasabog, hindi ito nagde-detonate, ito ay bumabangga. Ang EKV ay gumagamit ng onboard infrared seeker at guidance computer para hanapin, itrack at habulin ang paparating na warhead at talagang nakakabaliw ang matematikang sangkot dito. Dalawang bagay parehong bumabiyahe sa bilis na ilang kilometro bawat segundo sa magkasalubong na direksyon, kinakalkula para magtagpo sa isang eksaktong punto sa kalawakan. Isang puntong hindi pa umiiral ng ilunsad ng interceptor, isang puntong umiiral lamang bilang prediksyon, isang calculation, isang pustahan na ginawa ng software at ng batas ng pisika. Ang pinagsamang bilis ng banggaan na ito ay humigit kumulang 10 kilometro bawat segundo at ang warhead at ang lahat ng laman nito ay naging pira-pirasong shrapnel. Ang isang nuclear device na sobrang komplikado at eksaktong inihanda para sa tamang detonation sequence ay nangangailangan ng perpektong proseso para sumabog. At ang proseso na yun ay imposible na sa ngayon. Ang mga debris na ito ay iikot sa orbit ng mundo sa loob ng mga dekada, hindi kailanman malalaman ng New York City kung gaano ito kalapit sa sakuna. Walang ibang bansa sa mundo ang matagumpay na nakapag-deploy ng mid-course ballistic missile defense system na may ganitong kakayahan, hindi ang Russia, hindi ang China at wala. Itinayo ng Estados Unidos ang kalasag na ito sa loob ng 4 na dekada sa halagang mahigit $40 billion at ngayong gabi sa ibabaw ng Arctic Circle ito ay gumana. Subalit ang interception, ang pagkaligtas ng New York City, kalahati pa lang ng mangyayari. Ginising ang Pangulo ng Estados Unidos mga 3:01 ng madaling araw ng Chairman ng Joint Chief of Staff at ng National Security Advisor at tumagalang 11 segundo ang tawag. Sapat na yon at sa loob ng 4 na minuto, nasa Presidential Emergency Operations Center na ang Pangulo o PEOC na matatagpuan sa ilalim ng East-Wing. Live na ang Situation Room, nakakonekta ang secured video ng Chairman ng Joint Chief, ang Secretary of Defense at ang mga senior intelligence officials. Tagumpay na ang interception, ligtas na ang New York City. Pero ang nangyari ay isang act ng digmaan na hindi pa nasasaksiyan ng makabagong mundo. Isang nation-state ang naglungsad ng nuclear ballistic missile patungo sa mismong lupay ng Amerika. Sa ilalim ng American Strategic Doctrine, ang kumpirmadong nuclear launch laban sa Estados Unidos ay otomatikong nagbibigay ng legal
at constitutional na kapangyarihan sa Pangulo para mag-utos ng agarang retaliatory strike. May confirmation man o wala kung na-intercept ang paparating na missile. Ang interception ay hindi nagpapahinto sa mismong orasan. Ang mismong pag-launch, ang decision, ang action, iyon ang trigger. Ang bag na laging kasama ng Pangulo ay kilala sa tawag na nuclear football at ang official itong pangalan ay Presidential Emergency Satchel. Sa loob nito ang mga emergency war order materials, mga targeting options, at communication equipment na nagbibigay sa Pangulo ng kakayahan na magbigay ng utos para sa nuclear release mula sa kahit anong location sa mundo. Kasama nito ang isang laminated card na halos kasing laki ng credit card na kilala sa loob bilang The Biscuit. Nandoon ang authentication code na kailangan gamitin ng Pangulo upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan sa strategic command bago mag-validate ng anumang utos para sa nuclear strike. Inilabas ng Pangulo ang biscuit mula sa bulsa malapit sa kanyang katawan. Hindi niya ito binasa ng malakas. Hindi niya ito ibinahagi sa kwarto. Tahimik niya itong binasa, mag-isa, tsaka inabot sa authentication officer. 3:07 ng madaling araw, nirepaso ng Pangulo ang tatlong targeting package na inihanda ng United States Strategic Command o STRATCOM. Ang bawat package ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng tugon. Ito ang surgical, substantial at overwhelming. Pinili niya ang ikatlong option. Ang utos ay ipadala sa STRATCOM sa Offutt Air Force Base, Nebraska at mula roon ipinasa ito sa mga submarine, sa bomber wings at sa mga theater commander. Hindi nakipagtalo ang military ng Estados Unidos. Hindi ito nag-aatubili. Ito agad ay kumilos. Ang B-2 Spirit stealth bomber na mayroong wingspan na 172 feet at halagang $2.1 billion bawat isa at mayroong 20 ang nasa inventaryo ng US Air Force. Ngayong gabi ilang eroplano ang gumulong palabas ng kanilang climate control hangars sa Whiteman Air Force Base. Ang disenyo nitong flying wing, puro kurba, walang matitigas na anggulo, ay sadyang ginawa upang magkaroon ng radar cross-section na halos katumbas lamang ng isang malaking ibon. Ngayong gabing ito, ang pangunahing mission ng B-2 ay ang pinakamahirap na target, ang mga nakabaon ng pinakamalalim. Matapos ang pagbagsak ng JCPOA at ang mga sumunod na taon ng pagpapalawak, ang nuclear infrastructure ng Iran ay kinabibilangan ng mga facility na nakatago sa ilalim ng mga bundok. At ito ang Fordo, Natanz at Isfahan. Hindi ito basta mga gusali para itong mga underground city na gawa sa pinagtibay na konkreto at mayroong makakapala blast doors. May isang armas sa arsenal ng Amerika na sadyang idinisenyo para rito. Ang GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator na tumitimbang ng 30,000 pounds at kayang butasin ng hanggang 60 talampakan ng hardened concrete. Dalawa ang kayang dali ng isang B-2 at walang ibang eroplano sa mundo ang kayang magdala ng ganitong sandata papunta sa isang depensadong target at makaligtas. Lilipad sila patungong sa silangan, magre-refuel mula sa mga KC-135 at KC-46 tanker sa ibabaw ng Atlantic at darating sa himpapawid ng Iran bago magbukang liwayway. Hindi nakikita ang kahit anong radar system na pagmamay-ari ng Iran. Ang Ohio-class submarine naman ay marahil ang isa sa mga pinakamalakas na weapon platform sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang bawat isa ay mayroong displacement na 18,750 tonelada kapag nakalubog. Ang bawat vessel na ito ay kayang magdala ng hanggang 20 Trident 2 D5 ballistic missile at bawat Trident 2 ay maaaring magdala ng hanggang 8 independently targetable warhead na may saklaw na 7,000 miles at accuracy na sinukat sa metro. Sa anumang oras mayroong ilang Ohio-class submarine ng US Navy na nakapatrol. Ang kanilang eksaktong location ay kabilang sa mga pinakamaigpit na binabantay ang sikreto ng pambansang security ng Amerika. Subalit ngayong gabi, hindi Trident 2 ang pangunahing sandata ng strike package. Ang Ohio-class submarine ay may pangalawang armas, hindi gaanong pinag-uusapan pero hindi mas mababa ang lethality. 4 sa 24 missile tube ng bawat converted Ohio-class SSGN ang pinalitan ng mga compartment para sa Tomahawk cruise missile na hanggang 154 Tomahawk bawat barko. Precision guided, terrain following, subsonic pero kayang tumama ng eksakto sa loob ng ilang metro. Darating sila sa target sa loob ng wala pang 2 oras. May dala silang conventional high explosive warhead, subalit sa strike package na ito, ang kanilang papel ay suppression. Target nila ang command and control nodes, ang air defense radar site, communication hub, at early warning systems. Bago pa dumating ang mas mabibigat na sandata, puputulin muna ng Tomahawk ang mga mata at tenga ng target. At sa lahat ng dimension ng strike na ito ang pinakakinakatakutan ng pamunuan ng Iran, saan mang bunkers sila ngayon nagtatago. Hindi sinasa publiko ng Estados Unidos kung alin sa kanilang mga submarino ang may dalang ballistic missile habang nakapatrol. Hindi alam ng Iran kung nasaan ang mga ito at hindi nila pwedeng malaman. Sa oras na ma-detect ng Iranian radar ang unang Tomahawk, ang mga ballistic missile ay maaaring 20 minuto nang nasa himpapawid. Mga 6:70 ng umaga, oras ng Tehran, tumama ang unang alon ng Tomahawk cruise missile sa kanilang mga target. Bahagyang gumagana pa ang Iranian Integrated Air Defense System at pagkalipas ng 4 na minuto, tumigil na ito sa paggana.
Nawasak ang mga radar installation sa Bushehr, Isfahan at sa ilagang approaches papasok ng Tehran. Sabay-sabay na naputol ang 17 nodes ang fiber optic command network na nag-uugnay sa mga air defense battery ng IRGC. Halos wala ng reaction time ang mga Iranian air defense operator at sa practical na pananaw ay zero. Ang Fordo Fuel Enrichment Plant ay nakabaon sa ilalim ng isang bundok. May 80 metro ng bato at reinforced concrete sa ibabaw ng pangunahing mga silid dito. Gumugol ang mga Iranian engineer ng maraming taon at bilyong reals upang gawing itong hindi mapasok ng conventional airstrike. Subalit hindi ito naging sapat laban sa dalawang GBU-57 massive ordnance penetrator na ibinagsak ng sunod-sunod. Ang una ay bumutas at nagpahina sa bato. Ang ikalawa naman ay sumunod sa nabuo nitong lagusan at doon mismo sumabog sa loob. Ang Natanz, ang pangunahing uranium enrichment facility ng Iran, ay mayroong 8 metro ng konkretong bubong at nakabaon pa ng 8 metro sa ilalim ng lupa. At para rito, inilaan ng mga GBU-28 bunker busters. 6 ang sabay-sabay na ibinagsak sa isang coordinated ripple pattern at narating nila ang mga centrifugal. Ang 19,000 advanced centrifuges na 2 dekadang binuo ng Iran tumigil sa pag-iral mga 6:23 ng umaga. Sa Iran, tinarget din ang headquarters ng IRGC Aerospace Forces, ang sangay na responsable sa ballistic missile program na naglungsad ng atake sa New York. 2 Tomahawk ang inilaan para sa pangunahing gusali, isa para sa backup command facility na 4 na kilometro sa silangan. Ayon sa military doctrine ng Iran, classified ang location ng pangalawang facility. Natukoy ito ng American Signal Intelligence 11 buwan bago pa mangyari. Ang Sasyud Missile Test Complex, ang mismong pinanggalingan ng pag-atake sa New York, ay binigyan ng ibang klaseng sandata. Isang B6112 Tactical Nuclear Gravity Bomb. Nakaset sa pinakamababang yield configuration at ibinagsak ng isang B2. Ang Silo Complex, launch infrastructure, at mga command bunker sa ilalim ng lugar, naging isang bungangan ng lupa na may 400 metrong diametro. Mula sa unang tama ng Tomahawk hanggang sa uling pagbagsak ng sandata mula sa B2, tumagal lamang ng 41 minutes ang buong operasyon. Ang nuclear program ng Iran, ang Strategic Intercontinental Missile Infrastructure nito, ang Integrated Air Defense Architecture at ang pangunahing military command nodes, epektibong naalis bago pa man nakapaglabas ng malinaw na pampublikong pahayagang government ng Iran. Nananatili ang population ng Iran, nananatili ang mga lungsod nito, nananatili ang civilian infrastructure. Hindi ito pag-atake laban sa mga citizen, isa itong surgical bagamat napakalakas na pag-atake laban sa isang military at nuclear apparatus na kagagawa pa lamang ng pinakamabigat na akto ng aggression ng isang estado sa panahon ng nuclear age. Sadyang malinaw ang pagkakaiba, nakadokumento ito at ipapaliwanag ito ng detalyado sa international community. Ang mga tao sa New York hindi nila alam at marahil hindi nila kailanman lubos na maunawaan kung gaano sila kalapit sa kapahamakan. Mababasa nila ito sa mga balita, makikita nila ito sa mga headline. Subalit ang tunay na pakiramdam, ang 28 minutes sa pagitan ng buhay at pagkawasak, ang EKV, ang malamig at tahimik na kalawakan, ang matematikang nagligtas sa kanila, mananatili lamang sa mga classified briefing at sa alaala ng mga lalaki at babaeng nakaranas nito ng real time. Ang Mutually Assured Destruction o MAD, ang doktrinang namayani noong Cold War sa loob ng 40 taon. Simple at malupit ang lohika nito. Kung kayang sirain ng magkabilang panig ang isa't isa, walang panig ang magsisimula ng digmaan. Ang deterrent ay ang banta at ang banta ay kapanipaniwala lamang kung totoo ang kakayahan. Ang senaryong iyong nasaksiyan ay isang hypothetical, isang simulation, isang wargame na pinapatakbo ng professional na strategy at depensa ay may isang variable na hindi dapat baliwalain ng kahit sinong kalaban. Ang Estados Unidos lamang ang bansang pinakisama ang nuclear sword nito sa isang tunay na missile defense shield. Ang interception capability sa Fort Greely kasama ang Aegis Ballistic Missile Defense System na nakadeploy sa dose-dose ng barko sa buong mundo at ang mga THAAD battery na nakaposisyon sa iba't ibang region ay nangangahulugang ang pag-atake sa mismong lupay ng Amerika gamit ang ballistic missile ay hindi lamang pagkitil sa iyong sarili. Ito ay hindi tiyak at ang kawalang katiyakan ang possibility na baka hindi man lang makarating ang iyong sandata sa target bago dumating ang counter-strike, yun ang pinakadalisay na anyo ng deterrence na naimbento. Maaaring mabigo ka at malamang mabibigo ka. At kapag mayroong sumubok, sasagot ang Amerika. Umiiral lang kalasag upang hindi na kailangang gamitin ang espada. At umiiral lang espada upang ang sino mang tumingin sa kalasag ay mauunawaan kung ano ang nakatago sa likod nito. At ngayong gabi, ito ay gumana. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.